Magandang pagpapalang umaga po sa ating lahat at nawapay na sa mabuti kayong kalagayan. Ganun din po, patuloy po kami nagpapasalamat, praise God po sa buhay ng bawat isa na patuloy na kayong ginagamit ng ating Panginoon sa araw-araw. Nagpapahayag kayo sa daily devotion. Purihin po ang Diyos sa buhay nyo. Maraming pang salamat din sa patuloy na pagsama sa amin sa panalangin. Ganun din po sa ating mga kapatiran na may sakit. Dalangin namin ang inyong kagalingan. At ang aking pong ibabahagi ngayon ay sa Genesis chapter 16 verse 7 to 9. Ang buhay pong ito ay tungkol sa buhay ni Hagar, Sarai at Abraham. Tunay nga po ang buhay ni Hagar parang teleserye, no? Ang buhay niya, isa po siyang alipin ni Sarai. At si Sarai ang asawa po ni Abraham na hindi po magkaanak sapagkat isa po siyang baog. Kaya naman itong si Sarai, dahil hindi siya makapaghintay na magkaanak, ginawa niya, binigay niya ang kanyang alipin na si Hagar kay Abraham na kanyang asawa upang ito'y pasipingan at di naglaon. At ito pong si Hagar ay nagbuntis, nagbalang tao. Pero nalimutan yata ito ni Hagar na siya ay isa lamang taga-silbi or servant ni Sarai. At kaya naman nagmalaki siya kay Sarai. At ito naman si Sarai, siyempre amo siya, no? Amo siya ni Hagar, no? Pati parang tulad ng ibang tao, no? Amo ka, hindi ka pwedeng maapakan ng iyong taga-silbi lamang, kaya pinagmalupitan niya ito. At ang nangyari ay lumayas po si Hagar kay Sarai. At dito po, basahin ko po sa Genesis chapter 16 verse 7 to 9. Sabi rito, nakita si Hagar ng anghel ng Panginoon doon sa bukal ng tubig sa ilang. Ang bukal na ito ay malapit sa daan na papuntang shore. Ito po yung nakita ito ni si Hagar ng anghel ng Panginoon, na ito po nung oras na iyon na siya ay naglalakbay dahil siya ay tumakas kay Sarai na kanyang amo. At sinabi, no, ang bukal na ito ay malapit sa daan na papuntang shore. Tinanong siya ng anghel, Hagar, alipin ni Sarai, saan ka ba nang galing at saan ka pupunta? Sumagot siya, lumayas po ako sa amo kong si Sarai. Sabi niya, lumayas nga siya dahil nagmalaki siya at pinagmalupitan siya. Kaya naman siya ay lumayas. At number 9, sinabi ng anghel sa kanya, bumalik ka sa amo mo at magpakumbaba ka sa kanya. Ayun po, sabi ng anghel, dahil po hindi alam ni Hagar na ang anghel ay ng ating Panginoon ang inutusan niya upang ipahatid kay Hagar ang magagandang balak niya, ang magagandang plano niya, no? Sinabi ng anghel ang magagandang plano niya kay Hagar, at pati binanggit niya ng anghel na ang magiging pangalan ng kanyang anak ay Ismael. Kaya naman itong si Hagar ay naniwala, no? Naniwala siyang may Diyos, kasi nga paano malalaman pati magiging anak niya, hindi pa sinisilang sino maniniwala ng gano'n, ano? Siguro ikaw, maniniwala ka ba nun? Sinapupunan mo pa lang, sasabihin na yung magiging pangalan at ibang tao na yung anak mo magiging ganun. Kapag iyon ay plinano ng Diyos, walang makakahadlang, no? Kaya po ang aking pong tema rito ay huwag kang tumakas sa iyong problema. Wala po talaga pong tunay na walang makakatakas sa ating problema, ano? Pero paminsan may season po tayo, no, na parang si Hagar, na nais po natin takasan ng ating problema. Kahit naman po ako, no, sa dami ng mga amo, mukhang ang mga amo ko rito, yung mga anak ko, paminsan gusto kong takasan itong mga to, kasi inaabot ako ng madaling araw dito sa pagsisilbi sa kanila, no, hanggat gising sila. Iba't iba yung mga pinaluluto nila sa akin. Alam nyo, hindi po natin talaga kayang takasan ng ating problema. At ang kwento ni Hagar, Sarai at Abraham ay isang larawan ng mga taong gulong-gulo at kawalan ng pasensya. Tama, walang pasensya si Hagar. Di pareha sila, walang pasensya, no? Kaya nga siya lumayas, kasi hindi niya alam ang magiging plano ng ating Panginoon. Hindi siya nagpasensya kay Sarai. Sarai, hindi din nagpasensya at hindi marunong maghintay, no, sa magiging pangako ng ating Panginoon. Kaya ginamit niya yung kanyang alipin, no, na ibigay sa kanyang asawa. Ano kayo makakagaya nun, ano? Ibigay yung asawa niyo sa iba.
para magpaanak. Kung di kayo magkakaanak, mahirap po yan. Ayan nga po, ay isang tunay na larawan. Ang larawan nitong tatlong ito na karakter dito sa Biblia, sa Genesis, ay tunay na magulo at kawalan ng pasensya at gustong takasan, pagtakas sa kalooban ng Diyos. Gayon pa man ito ang parehong kwento na nagpapakita sa atin ng larawang ng ating isang Diyos ay nakikita niya lahat ang ating mga katayuan sa buhay, ang ating mga problema at kaya lutasin anong pa man yan kabigat na problema mo. Ang nais lamang ng ating Panginoon, tayo ay magtiwala sa Kanya. No, trust the Lord, lahat ng ating mga problema at turn to God, bumalik tayo sa ating Panginoon. Ano man ating pagkukulang, kayang tanggapin niya ng ating Panginoon. At ito po yung mga point dito, no, yung acceptance. Kailangan dito kasi tanggapin mo, accept mo sa iyong sarili, sa ating sarili na tayo may kahinaan, ganun kahit pa tayo ay narito naglilingkod sa ating Panginoon. Dumarating talaga sa punto ng buhay natin na tayo ng hina at nais natin na kailangan natin ng Panginoon dahil wala tayong magagawa kung wala ang ating Panginoon. At maniwala tayo, believe, manampalataya na ating Panginoon na mas maganda ang plano niya kaysa sa tao. At yun, surrender, at yung alam niyo, yung gracious na yung blessing ng ating Panginoon na yun, di ba sabi nga rito na bumalik ka, at alam niya sa verse 10 dito, sabi pa rito, pag bumalik si Hagar ay pararamihin niya ang lahi niya, no, na hindi kayang bilangin. Biruin mo yun, no, ayan, gaano karami hindi kayang bilangin, mahirap yun. Kailangan ipagkatiwala natin sa Panginoon yun. Sensya na ho yung lamok, kinakagatagan pa ako. Tapos may encourage din ho dito ang ating Panginoon, bumalik ka, diba? Kanina sabi nga dito, bumalik ka sa iyong amo at magpakumbaba ka sa kanya. Dapat po, sa lahat ng ating gagawin sa pagbabalik at pagsusurrender natin sa ating Panginoon, sa pag-amin ng ating mga kasalanan, isama natin lagi tayo magpa-humble tayo sa ating Panginoon. At ito, dito na lamang po, no, at sorry po, dami lamok talaga. At ang tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat at kayo po ang nakakakita ng kabuuan ng aming buhay, Panginoon. Ano man po ang aming problema, ano man po kabigatan sa aming problema, ano man problema ng bawat isa rito na aming kapatiran ay aming pong hinihiling, Panginoon, na kayo po ay pamilya sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Amin pong ilalagak sa inyo lahat ang aming mga hinunaing, kabigatan at ang mga sakit na aming mga kapatiran na Panginoon, ipuin mo sila at bigyan ng kagalingan, Panginoon. Sama mo po sila sa kanilang pag-iisa. Ingatan niyo po, Panginoon. Ganun din po ang aming pastor. Patuloy niyo po siyang gamitin, Panginoon. Salamat sa buhay niya at patuloy niyo po siyang pasaganahin sa po ng kanilang pamilya. Ganun din po ang aming pastora, bigyan niyo po siya ng kalakasan at napatuloy po siya, Panginoon, na maging malakas, malusog at mailayo sa karamdaman, Panginoon. At lahat po ng aming miyembro, lahat ng may mga ministry mula sa may ministry at may mga miyembro, Panginoon, marami pong salamat sa buhay nila na kanilang binibigay sa inyo, Panginoon. Kami po yung magtitiwala, Panginoon. Turuan mo po kami magtiwala sa iyo, Panginoon, sa lahat ng aming mga magiging problema pa, Panginoon. Ay amin po itong ipagkakatiwala sa inyo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagbuhos ng biyaya sa kabila ng kami ay may katigasan sa ulo at kahinaan, Panginoon. Palakasin mo po kami, Panginoon, at ganun din po ang aming pamilya sa Pilipinas. Huwag niyo po silang pababayaan. Nawa po may gumamit po kayo ng tao upang sila po abutin at makakilala rin po sila sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa aming mga anak rito. Inyo po ingatan, Panginoon. Binibigay namin, ipagkakatiwala namin sa inyo ang buhay na bawat isa. At ang lahat ng papuri pasalamat ay binibigay namin, binabalik namin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, kasama ng Banal Espiritu Santo. Amen. Ako po si Rojo Canlas ng RCCI Family. God bless you all.